Andito tayo sa loob ng ng Quezon City. Ah, andito tayo ngayon sa may ni Manuel L. Quezon, libingan, kung saan siya nakaburol. Ayan. Ito yata siya nung Katipunero siya. Yung Katipunero si President Manuel L. Quezon, ito siya. Yan. Wala nang pagpapaganda sa Maynila, the Beneficiation Plan of Manila. Yan. Ito yung mga memorabilia ni Apo Quezon, mga pictures niya, mga misyon para sa kasarilan. Yan. Philippine legislature was inaugurated at October 1916 with Manuel Quezon as Senate President and Sergio Osmeña as powerful Senate leader, and succeeded in providing the Filipinos capacity for self-government in 1922. The two leaders split with the Nationalista Party was divided between the Democrats, Osmeña, and the collectivist Quezon. Quezon won the dispute and his party became the majority group in the legislative. The Jones Law expanded Filipino participation in government through the new bicameral legislature composed entirely of Filipinos and the cabinet, majority of whom were Filipino. The Filipinization policy, as it became to be known, was the work of Governor General Francis Burton Harrison, 1913 to 1921. Yan. Sinayaan ng legislatura ng Pilipinos noong October 16, 1916. Naging Pangulo ng Senado si Quezon habang naging tagapagsalita ng Kamara sa Osmeña. Nakilala sa Quezon bilang isang malakas na pinuno ng Senado at naipakita niya na kaya ng mga Pilipino pangisabaan ng pamahalaan. Naghiwalay ang dalawang pinuno noong 1922 at nahati ang Partido Nacionalista sa pagitan ng Demokratas, Osmeña at Kolektibas Quezon. Nanalo si Quezon sa alitang ito at naging mayor niya ng kanyang partido sa legislatura. Pinalawak ng Batas Jones ang participation ng mga Pilipino sa pamahalaan ng pamamagitan ng binasa na natin kanina yan. Mga resident commissioner. Yan. Manuel L. Quezon, resident commissioner din pala siya. Benito Legarda, Pablo Ocampo, Manuel Erjo, Jaime de Vera, Isidoro Yanco, Isidoro Capaldon. Yan. Ito yung mga Camilo Osayas, Pedro Guevara, Quintin Paredes, Francisco Delgado, Joaquin Elizalde, Carlos Romulo. Yan.
Ito yung gallery ni Madam Aurora. Ito yung gallery ni Madam Aurora. Ito ang bed niya siguro to. Ito yung mga damit niya. Ito ni Ma'am Doña Aurora Quezon. Yung mga sinuot niya. Ito yung mga kagamitan niya. Yung memorabilia niya. Yan. Ito yung mga gamit nila. Commonwealth dry seal. Ito pala yung gamit ng dry seal nung panahon ni Quezon. Yan. Tanggapan ng Pangulong Quezon. Yan. Ito yung office niya. Office ni President Manuel L. Quezon to. Yan, yun yung mga memorabilia niya. Mga gamit niya. Yan siguro yung office table niya, di ba? Yan. Convention Constitutional at Saligang Batas ng 1935. Constitutional Convention 1935 Constitution. Yan. Ang tinaguriang 7 pantas ng kumbensyon na nanguna sa pagbalangkas ng Constitution. The 7 wise men of the Convention who led the drafting of the Constitution. Founders of the Freedom 1971. Manuel Rojas, Manuel Briones, Norberto Romualdez, ayan, Miguel Cuaderno, Filimon Soto, Vicente Singson, Conrado Benitez. Ito, ano nila, bossing to, Soto. Kamag-anak nila. Yan, Soto from Cebu. Ano to? Gold inlaid chest. Gold inlaid chest pala to. Ganda. Gold inlaid chest. (1936) calendar. The birth of the Commonwealth. 1936. Ito pala yung kalendaryo ng 1936. Ganito itsura. Kalendaryo ng 1936. Yan, ganyan ang itsura. Ito yung mga bala. Cartridge cases. Cartridge cases yan. Banner of honor bearing the Commonwealth seal. Commonwealth seal ni Quezon to. Tar coat. Ito sinusuot tar coat. Swagger stick. Swagger stick. Yan. Yung mga gamit na ito, mga ano ni sword, mga sword collection ni President Manuel Quezon. Mga sword collection niya to. Dami, gaganda. Gara ng mga sword collection niya. Mga sword collection ni President Quezon yan. Katarungan panlipunan, social justice. Yan. Pag-aalsa ng sakdal.
Yan, presented by the National Commission of Peasants to President Manuel Quezon on his 61st birthday, August 19, 1939. O regalo kay President Quezon pala to. Caricature ni President Quezon. Ito, vase given by General Baron G. Tanaka of the Imperial Army of Japan to President Quezon. Galing pala sa Hapon to eh. General Tanaka. Ito, sa Lumaware, made in Japan. Dinnerware. Ito yung mga dinnerware nila President Quezon. Ginamit nila, dinnerware. Complete dinnerware nila President Manuel Quezon yan. Tapos ito, coconut shell trophy. Ito, globular jars. Gaganda, globular jars. Yan, made in China, given by Consul General Kwang Sun Yong. Kwang Sun Yong pala yung Consul General ng China siguro, binigay kay President Quezon. Regalo. As a gift. Yan, yung bus ni President Quezon nandito. Mahalagang kaganapan ng ikalawang digmaan pagdaigdig. Nilusob ng Alemanya ang Polonya simula na ikalawang digmaan pandaigdig. Europa to, sa Europe. Yan o, holster ng baril. Ito, water flask to. Ito, military shoulder bag. Ito, pickup owned by Carlos P. Romulo. Ay, kay President Carlos Romulo pala to. Itong pickup na to kay President Carlos C. Romulo ang gumamit nito. Ito, military helmet. Diba? Ito, Telegram Morse code buzzer. Ito yung mga rifle. Mga rifle yan. Mga rifle. Yung mga baril na ginamit. Rifles. Double barrel. 16 gauge model. Manufactured by Parker Brothers. Saan yung double barrel? Yun yata. Unang-una. Pangalawa, automatic rifle, caliber 30, Mendoza model, 1937, manufactured by Fabrica de Armas, Mexico with serial number 2664, Mexican Mosher, carbine type model, 1934, caliber 30, manufactured by Fabrica Nacional de Armas de Mexico with serial number 22196, Winchester model 1895, caliber 505, Winchester Center Rifle. Yan, ito mga rifles na. He had the total assurance, self-assurance that he was the equal of anyone he faced. There is a Filipino concept. Ito pamangkin niya. We call the colonial. Pamangkin niya ni President Quezon to. Inferior, that you're never Pamangkin niya na yan. He never had that. Apo niya na. One writer said,
He is full of nerve. Military suit owned by Carlos P. Romulo. Best ballroom dancers, Military also suit one of the ni most President successful Carlos P. Romulo. politicians. Yan. He loves cards and alcohol, and he loves his country. Manuel Quezon also loved the underdog. Military suit owned by Carlos P. Romulo. Quezon, who himself had been a prisoner, who had gotten malaria in the field, would have known what it's like to be on the run, to have Yan. no options. Ito, military suit owned by Carlos P. Romulo din. Si President Carlos Romulo din to. Yan. Ito, haversack bag. Haversack bag. Ito, pickups owned by Carlos P. Romulo. Mga cup ni President Romulo. Sino ti President Romulo tong mga to yan? Military shoulder bags yan. Presumably owned by Manuel Rojas. Ginamit ni President Manuel Rojas. Mga guho ng Maynila noong ikalawang digmaan pandaigdig. Manila ruins to. Tanawing panghimpapawid ng Maynila, bilanggo ang pilibid, masdan ng harang sa Quezon Boulevard, kit ng kaliwa. Yan. Nasirang gusaling legislatibo, destroyed legislative building, Center of Military History, United States Army. Yan. Mga sundalong Amerikano na nakikipaglaban sa Intramuros. Yan. Battle of Intramuros yan. Mga sundalong Amerikano. Nawasak na Maynila pagkatapos ng digmaan. Ay, after war, oh. Yan. Pagkawasak ng Intramuros matapos ang labanan sa Maynila. Yan. Kamatayan ni President Quezon, Pangulong Quezon habang nakaratay sa ospital, 1944. President Quezon confined at sick bed, 1944. Yan, kawawa naman. Sick bed ni President Quezon yan. Noong mga unang buwan ng 1944, isinagawa ng mga puwersang Amerikano sa ilalim ni General Douglas MacArthur ang kanilang island hopping operation sa Pasipiko. Puno ang mga balita sa pagwagi nila laban sa mga puwersang Hapon at muling pagbawi ng mga bansang sinakop nila. Pagdating ng Hulyo, halos 1,000 milyong layo na ang mga puwersa ng Amerikano sa Pilipinas. Patuloy na binabantayan ni Pangulong Quezon ang mga kaganapan at balita habang pinaplano niya ang pagsasaayos muli ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero nagsimula nang bumagsak ang kanyang kalusugan sa gitna ng taon. Ang tuberculosis na dumapo sa kanya noong 1920s ay patuloy na lumala. Noong umaga ng August 1, 1944, pumanaw si Pangulong Quezon habang nakapaligid sa kanya ang kanyang pamilya at mga doktor. Kinabukasan dinala ang kanyang labi sa Washington DC kung saan binurol ito sa St. Matthew's Cathedral. Ang mga kaalyadong dayuhang embahada sa Washington ay ibinaba ang kanilang mga bandila sa akmas. Noong 4 August, isang state funeral ay may hukbong pagdangal ang sinagawa para sa yumaang Pangulo ng Commonwealth na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalang distillerio ng Commonwealth at ng pamahalang Amerikano. Yan. Tinignan ng bagong Pangulo ng Commonwealth na si Sergio Osmeña ang mga labi ng dating Pangulo si Manuel L. Quezon sa mga puwersang Amerikano sa paglaya ng Pilipinas mula sa puwersang Hapon noong 1945. Ibinaba ang mga opisyal na militaring kabaong ng Pangulong Quezon sa hagdan ng St. Matthew's Cathedral. Yan.
Tinitignan ng mga labi ng yumaang Pangulong Quezon sa altar ng St. Matthew's Cathedral. Pansinin ang nakatuping bandila ng Amerikanong Pilipino sa ibabaw ng kabaong. Yan. Dinala ang mga labi ni President Manuel Quezon sa main memorial sa Arlington Memorial Cemetery, Virginia. Inilagay ang kabaong ni Quezon sa ibabaw ng isang artillery caisson at binigyan ng hukbong pagdangal pagdating dito sa sementeryo. Yan si President Quezon, yan yung nakalagay dun sa karwahe ng kabayo, yung may kabaong. Yan. Ang kabaong na yumaang Quezon habang nilagay sa loob ng main memorial kung saan ito pansamantalang inilibing. Yan. Ang pagpabalik homecoming noong December 1945, nilagdaan ni Pangulong Ismeñang kautosang ehekutibo bilang 79 na bumuo ng isang Quezon Memorial Committee na mga ngalngap ng pondo para sa pagpapatayo ng isang pambansang monumento sa alaala ni Pangulong Quezon. Noong 1946, nagkaroon ng preparasyon upang maiuwi ang mga labi ni Quezon. Noong taong ding yon, kinilala na ng Estados Unidos ang kasarilanan ng Pilipinas at nahalal si Manuel Rojas bilang Pangulo ng Bagong Republika. Yan. Na nangasiwa si Rojas sa pagbabalik ng yumaong Pangulo at inihayag niya ang 27 Hulyo hanggang Agosto 1 bilang mga araw ng pagluluksa. Noong 27 Hulyo, dumating ang kabaong sa Maynila. Una itong dinala sa palasyo ng Malacanang at kinabukasan ay inilipat sa Kongreso sa Calle Lepanto, Sampaloc. Noong Hulyo 29, dinala ito sa kapilya ng Universidad ng Santo Tomas kung saan ito ibinurol ng 3 araw. Noong August 1, 1946, isinakay ang kabaong sa isang artillery caisson para simulan ng prosesyon panlibing sa Cementerio del Norte sa Maynila. Ang mga miyembro ng pamilya at mga opisyal ng pamahalaan ay sinamahan ng mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng buhay na nanood sa daan ng prosesyon. Tahimik ang buong syudad. Pagtama ng alas 12 ng tanghali, inilagay ang kabaong ni Quezon sa huling hantungan. Sa wakas, nakauwi na rin ang yumaong Pangulo ng Commonwealth. Dumaong sa USS Princeton sa Naval Air Station San Diego, California noong Hunyo 1946 upang dalhin ang labi ni Quezon sa Pilipinas. Dambana ng Quezon Memorial Shrine. Binalak ng pamahalan na magtayo ng isang bantayo para kay Quezon noong 1945. Inalis ni Pangulong Manuel Rojas ang limitasyong 200,500 para sa bantayog ni Quezon sa pamamagitan ng batas Ekutibo 12 noong 1946. Isang paligsahan, may premyong 10,000 ang isiginawa para sa desisyon ng bantayan. Binuksan ito sa lahat ng mga arkitekto, ininyero, sibil, nanalo si Architect Federico Ilustre. Ang kanyang disenyo para sa monumento ay 3 pylon sa nagsasagip sa Quezon, Visayas, Mindanao. Bawat isang pylon ay 66 na metrong taas. Edad ni Quezon nung siya'y namatay at may 3 anghel na naglulok sa taas nito na dinisenyo ng Italyang sculptor na si Francesco Ricardo Monti. Natapos lamang ang bantayog noong 1978 pagkaraan ng 30 taon dahil sa kakulangan ng pondo at sa pagdala ng mamahaling marmol galing sa Carrara, Italy. Noong 1 Agosto 1979, inilipat ang mga labi ni Quezon mula sa Cementerio del Norte sa Bantayon. Nang taon na yun,
Idineklara ito Pangulo Ferdinand Marcos bilang pambansang dambana. Noong 2005, inilipat ang mga labi ni Aurora Quezon sa Quezon Memorial Shrine. Teka, nandito yata. Ito. Ito yung libingan ni Apo Manuel Quezon. Dito siya nakalibing. Si Manuel L. Quezon dito nakalibing, kakabsat mga bonsai. Dito siya nilibing. Yan. Dito naman si Doña Aurora. 1888 to 1949 yan. Dito nilibing. Yan. Yan, out na tayo kakabsat mga bonsai. Tapos na tayo. Lipat ulit tayo ng ibang lugar. Yan, salamat kakabsat mga bonsai. Pinakita ko sa inyo itong dambana ni Manuel L. Quezon kung saan siya nakalibing. Yan, bye bye kakabsat mga bonsai. Upload videos lang. Salamat.